Bukod sa pagtatayo ng mga infrastruktura sa bansa, kabilang sa mga tinututukan ng Administrasyong Aquino upang lalong mapalago ang ating ekonomiya ay ang pagpasok ng foreign investment sa bansa. Ayon sa mga ekonomista, ang pagtatayo ng isang investor ng kanyang negosyo sa bansa ay makakapagbigay ng maraming trabaho at oportunidad sa mga Pilipino. Narito ang ulat ni George Bandola. Bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na makilala ang bansa bilang premier investment destination. Pinaparami pa nito mga economic zone sa bansa. May espesipikong lugar kung saan maaaring makapaglagak o makapagtayo ng negosyo ang isang investor kung saan makakapagbigay ng maraming trabaho at oportunidad. Sa ilalim ng Philippine Development Plan 2010-2016, sinisikap ng pamahalaan na maparami ang mga economic zones. Tunayan, ang Administrasyong Aquino lang ang nakapagpaparami nito. Pero papaano ba nag-ooperate ang economic zone? Alinsunod sa Special Economic Zone Act of 1995, ang economic zone ay isang special investment window na nagbibigay ng mas malaking pabuya o incentive sa mga natatanging negosyo na makakapagbigay ng malaking tulong sa ekonomiya at trabaho. Depende kung anong uri ng trabaho, ang economic zones ay hinati alinsunod sa mga pangangailangan nito. Nariyan ang agro-industrial enterprise, domestic market enterprise, export enterprise, facilities enterprise, free trade enterprise, information technology enterprise, logistics service enterprise, medical tourism enterprise, regional warehouse enterprise, service enterprise, tourism enterprise at utilities enterprise. Oras na makapaglagak ng negosyo, bibigyan din ng mga natatanging pabuya ang mga ito tulad ng income tax holidays, tax-free and duty-free of imported raw materials, VAT zero rating on local products, exemption of wharfage and export fees, exemption from expanded withholding tax, exemption from payment of national and local fees. Ang Administrasyong Aquino lang ang nakapagbigay ng maraming incentive sa negosyante. Kaya hindi imposibleng dinagsa ng mga dayuhan mula sa 73 bansa ang mga special economic zones natin. Nangunguna ang bansang Amerika sa pagkakaroon ng maraming investment equities sa mga economic zones. 417 American equities. Sinundan ng Australian equities na merong 99, bago ang Chinese equities na merong 81, at ang Hong Kong equities na merong 33. Pero pinakamarami pa rin ang Filipino na may higit sa 2,000 investment equities sa mga economic zones. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.